Napakaraming Pilipino mga idol na ating mga kababayan ang lubos na humahanga sa ating dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Subalit paano na lamang mga idol kapag nalaman mo na ang iyong iniidolo pala nga mga idol ay panig sa makaliwang grupo. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, ang dating Pangulo na si Duterte pala ay isang makakaliwang grupo na kung saan nga mga idol ay inamin niya mismo noong kausap niya ang kanyang teacher noon na si Joma Sison. Kayo naman yan po na may initiative na nanawagan na handa kayong makipag-coalition at nagpakita ng pag-unawa sa programa ng MDF. Kaya sa oras na kayo na yung mananalo, ay dapat yung mga kinatawan natin kagagad magkita-kita na. At kung ano naman, sumingit yung pandaraya, ay lalong may batayan para magkita-kita at magkaisa para labanan yung mga mandaraya. Hindi sila magtatagal sa kapangyarihan. The trend is there, no? Yes, sir. Ito nga mga idol ang patunay na ang pagkakaibigan ni Joma Sison at ni Duterte ay hindi may ipagkakaila mga idol na napakalalim. Samantala nga mga idol, sinabi noon ni Duterte na bagamat siya ay kumikilala kay Joma Sison na isang komunista, ay sinasabi niya nga mga idol na siya ay isang socialism o naniniwala siya sa sosyalismo, na ang ibig sabihin nga mga idol ay ito ay tumutukoy sa malawak na sistema ng teoryang ekonomiko ng panlipunan, organisasyon na nagtataguyod sa estado o sa sama-samang pagmamay-ari o pamamahala sa paggawa at pagmamahagi ng mga kagamitan, at ang lipunan ay kilala sa pagkakaroon ng pantay-pantay na pagkakataon sa lahat ng individual. Subalit sosyalismo man mga idol ang umiiral para kay Duterte, ay hindi rin may ipagkakaila mga idol na inamin niya mismo na siya ay pumapanig din sa makaliwang grupo, o sa madaling salita nga mga idol ay siya ay hindi tutol sa mga komunista. I will follow the pattern of socialism sa governance. That is really, sinabi ko na sa kanila in public, in every meeting, I said I'm a socialist, and though I am not a member of the Communist Party, but I am a socialist and I belong to the left. Alam na ng mga tao, sir, sabi ko, this will be the first time in the history of our country na merong leftist the president. Tama naman mga idol, at totoo ang sinabi ni Duterte na siya ang kauna-unahang presidente na sumasang-ayon nga mga idol sa mga ginagawa ng komunista. Dahil ang pag-amin niya nga mga idol na siya ay pumapanig din sa mga makaliwang grupo, ay nagpapatunay nga ito mga idol na siya mismo ay hindi kumukontra sa gawain ng mga komunista. Dahil ang nais lang mga idol ni Duterte noon ay makipag-usap at makipag-ayos sa mga komunista. Walang masama sa left. We are more tolerant to the doubts of government. Mahalaga na sa electoral campaign pa lang, ilinagay na ninyo sa agenda yung programa ng isang left president to be, at siyempre kapag kayo ay nasa posisyon na, mas marami kayong magagawa. Maipapatupad ang inyong inyong mission at vision. Galit ako sa oligarchs at pati mayayaman. They get the fat of the land. At yan ang problema dyan sa ating gobyerno. And they allow it. I wish you well, all the best for you, mga kasama natin dyan. And hopefully I will visit you before I will assume office. Kasi may the agenda. Magaling, mabuti po. Kasi yung ang agenda sa... Salamat ako sa pagkakataon ito na magkausap tayo, at maraming salamat sa prospect na hindi magtatagal, magkita na tayo. At pagkatapos nga nilang mag-usap mga idol, ay nagpasalamat ng todo itong si Duterte kay Joma Sison, at sinabi pa nga mga idol na ito ang natutunan niya kay Joma Sison. Also to prepare the agenda para pag nandito na wala na masyadong debate or issues unresolved.
Diyan na ho natin gawin ang agenda yung pagdating. Agenda only. Yun ang natutunan. Ginagawa dito. Yun ang natutunan ko sa iyo, sir. Salamat. Maraming salamat. Sige, sir. Ito pa mga idol ang mas nakakagulat. Ayon kay Joe Masison nga mga idol, noong mayor pa si Duterte ay sinabi mismo nga di umano kay Joe Masison na kapag naging presidente itong si Duterte ay pwede na magsampa sa Malacanang ng mga NPA. Sir, Duterte, maluwag yung bunganga. Sabi niya, yung kapag akong presidente, isang paan ng NPA nasa Malacanang. Ready Sa mga hindi nakakalam mga idol, si Joe Masison ay hindi na nakauwi pa sa Pilipinas dahil nga mga idol siya ay nanatili at nanirahan sa Netherlands at nag-apply siya ng political asylum sa Netherlands noong 1988 matapos kanselahin ng gobyerno ng Pilipinas ang kanyang pasaporte sa Pilipinas noong kapanahunan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Subalit nung tumakbo nga mga idol ng pagkapresidente si Duterte, noon nga mga idol ay nagkaroon ng pag-asa si Joe Masison na makakauwi sa Pilipinas. Pag-asa kong makauwi ako kapag panalo si Digong, Mayor Digong Duterte. Samantala nga mga idol, sa lahat ng mga umiidolo kay Duterte ay inyong pakinggan nga mga idol kung paano niya ipinagsigawan, kung paano niya sinusuportahan ang mga NPA dahil sinisigaw pa niya nga ito mga idol. Hoy ang NPA! Mabuhay! Hoy ang NPA! Mabuhay! Sinasabi ko sa inyo, I'm left. Tagalos been left. Sa unang pagkakataon ng mga idol ay dito lamang tayo nagkatagpo ng isang presidente nga mga idol na nagmamahal ng labis sa mga NPA. At kahit pilit niya itong itanggi nga mga idol ay makikita naman sa video kung gaano niya ito sinusuportahan at pinatutuhanan. Kaya naman ito ang matatawag natin mga idola sa ating dating Pangulo na si Duterte. Duterte is a real villain, not a Filipino hero. He was and is a pro-communist, socialist, leftist leader who happened to be a president. He almost sold the Philippines to communist China. Subalit alam nyo ba mga idol na sa kabila ng pagiging malapit ng dalawa ni Joe Masison at ni Duterte ay nagawa pa ni Joe Masison na batikusin si Duterte at sinasabi pa nga niya noon na si Duterte dapat nga di umano ang unahin ng mga pulis na ulihin dahil di umano sa lulong sa fentanyl at kasabwat pa sa mga illegal na gawain sa droga. Ayon kay Sison, ang Pangulo dapat ang numero 1 target ng pulis sa kampanya kontra droga. Lulong daw kasi sa painkillers na fentanyl si Duterte. May mga pinapaboran din daw na mga drug lord ang Pangulo. At ngayon nga mga idol na sa Netherlands na si Duterte ay tila nangyayari din nga mga idol ang nangyari noon kay Joe Masison. Dahil si Joe Masison nga mga idol ay doon na rin nanirahan sa Netherlands hanggang sa ito ay pumanaw sa edad na 83 sa mismong bansa ng Netherlands. Kung kayo ang tatanungin mga idol, naniniwala ba kayo na si Duterte noon ay totoong galit sa mga NPA o ito ay balit kayo lamang upang mapaniwala niya ang sambayanang Pilipino? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.